Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Anyway, no, bago tayo mag-start, merong papasilip sa inyo. Napanood niyo ba yung bagong video ni Sir Ed Calawag sa abandoned resort, abandoned agad no. Yung resort na may 7 namatay daw, di umano. Kinuwento nung taga doon. So ito yung exploration nila, Sir Ed. Gusto kong ayokong ako mag-debunk kasi baka mamaya maging bias ako eh. 'Di ba? Kasi kasama ako dito. Pero sasabihin ko kung ano yung naranasan namin. Naalala ko itong part na to. Andyan kami eh. Pero hindi ko na sinama ito sa footage ko. Kasi ganito ang ganito ang plano namin ni Sir Ed noon nung nandun kami. Mauna sila mag-shoot doon, di nandun kami sa likod. Habang kinakandak nila, nasa likod kami niyan eh. Nasa likod kami. Tinitingnan namin, minamarkahan ni Sir Ed kung ano yung mga lugar na may nararamdaman daw siya di umano. At pag turn naman namin yung mag-explore, pupuntahan namin yon para i-validate ng gadget. Kung ano yung mga sinabi ni Sir Ed na may haunted doon. Diyan. Now, ito yung kwarto doon sa may private pool area eh. Ito yung kwarto doon. Nandyan kami. Tandaan yung mga kababayan ko ha. Hindi makakapture ang boses namin sa likod. Alam niyo kung bakit? Kasi meron silang microphone dalawa eh. May microphone silang dalawa. Kami, malayo kami doon sa nagvi-video. Although na nagtatawanan kami doon sa likod. Kasi alam mo nagkukulitan kami sa likod niya. Hindi naman actually nagkukulitan. Sometimes kasi, katulad nun alam ko, sa bagay na nasa trailer ko naman na eh. Meron kasing habang nagre-ritual si Sir Ed doon, may narinig kami na, alam mo parang hinihilang kawali. Mag-i-spoiler na ako eh. Sa bagay kasi kada may ginagawa si Sir Ed, may naririnig talaga kami. Yun pa lang muna ang sasabihin ko Pero I don't know, siguro that time kami ay may personal bias kami kasi nga naman ang ginagawa namin ay ghost hunting. Naghahanap talaga kami ng ebidensya. Pwedeng kasing bias lang yung Pero ang isa sa mga tumatak sa isip ko na habang nagre-ritual si Sir Ed nung time na yon, yung nagkakandila, ito spoiler na lang may narinig kaming parang dragging na nakawali doon sa loob. Sa loob na ito ha, walang tao sa labas. Ay, yung caretaker pala nasa labas, nandun sa may sasakyan, medyo malayo-layo yun eh. Pero ito kasi, nasa loob ito. Na-capture ito ng malinaw sa camera ni Pinoy Soldier yung sa akin, pwede nyo namang i-rewind pagka pinablish ko na yung video. Pwede nyo namang i-rewind yun eh. Para, kasi nilagyan ko ng caption na may sound na narinig. Nasa loob talaga siya. Akala ko nga nung una natabig ni Pinoy Soldier eh. Sabi, hindi ba ikaw nakatabig nun? Hindi naman daw. Nakita din doon sa niya. Doon sa video niya. Then ito, sa part na to, doon sa may kwarto, nagkikipag-communicate sila. Di umano daw ito, pag pinlay natin. Tatawagin ko yung bata, te, ha? Yung gumaganon. Ano ba yon? Dahil lang ba sa paghinga ni ate? Minamasdan ko kasi yung bibig nila parehas eh. Tatawagin ko yung bata, te, ha? Tama ha? Wala eh, nakatikom ang bibig eh. Or dahil sa buga ng hangin, ng hininga. Diba? Ang kulit nga nitong asong to eh. Sunod ng sunod kay ate to eh. Hindi naman siguro aso yon. Sound ba ng aso yon? Kaya yan ngayon hihingi ako ng tulong sa inyo. Hindi ako magdidebunk dito kasi contaminated ng pagiging bias ang utak ko. Nandyan kasi ako nung time na yan eh. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, di ba?
hindi advisable na yung sinasabi nyo na para malaman mo, pumunta ka rin doon para malaman mo. Hindi eh. Pag nandun ka, maniniwala ka talaga. Kasi nga, bias ka eh pag nandun ka. So, lahat ng maisip mo doon, totoo. Diba? Anyway, abangan ko yung comment nyo kung ano yun ha. Makikita nyo itong video na to sa FB page ni Sir Ed Caluwag. Diba? Now, proceed tayo sa main topic. Ang title na itong video na to, Kapuso mo, Jessica Soho. Excuse me, makatila-lamunan ko eh. Misteryosong bakas ng paa daw. Tingnan nga natin to. Ni-request na sa akin ito ni Generi Studio. Kaya lang lagi ko nakakalimutan. So ito muna unahin ko para hindi naman magtampo yung tao sa akin. Anyway, pagpatuloy natin. Malaking balita sa linggong ito sa Zamboanga City, ang sementadong kalsada ng Barangay Salaan na di umano nakitaan ng mga yapak nang sa higante. Hindi, ang unang tanong kasi dito, ang unang tanong dyan, dati ba wala yan? Dati ba wala yan? Biglang nagkaroon ba ng ganyan? Kasi baka mamaya wet lang yung cement nun. Malamang magkakaroon ng imprint. Pero paano ba nangyari? Bigfoot daw. Kaya lahat ng mga paa dito rin ang diretsyo. Pinagkaguluhan ito. Alam namin itong daan na to, matagal na sementado to eh. Very unusual kung ordinaryong tao dadaan. Pero nung sipatin, hindi pala malahigante. Naglalaro lang sa 6 hanggang 8 pulgada na nakalubog sa simento sa Wait lang ha. Ba't bumababa yung quality? 720p. lalim na 2 to 3 centimeters. Ilang hakbang lang mula rito ang pwesto Ba't ang labo? Wait lang, ayusin. Ayan. ng tinderang si Judith. Tingnan natin. Uy! Bagal. Bagal yung sabi. Naglalaro lang sa 6 hanggang 8 pulgada na nakalubog sa simento sa 8 inches. lalim na 2 to 3 centimeters. Ilang hakbang lang mula rito ang pwesto ng tinderang si Judith. Imposible raw na magmarka ito, gayong ang kalsada mahigit 3 dekada ng sementado. Nung una, parang natakot kami kasi baka ano daw, kapre ba o higante. Kasi may kapitbahay kami nagtinda siya doon sa malaking puno na alkasya ng barbecue. Ano talaga eh, no? Culture na natin Pinoy na pag may nangyaring ganyan, hanapan talaga ng kakaibang... Alam mo, minsan napapansin ko nagiging bisyo na natin yan, no? Hindi, kahit ako din minsan, hindi ko naman ihihiwala yung sarili ko, pero culture na natin yan eh. Yung halimbawa, yung pag may nangyaring ganyan, biglang sasabihin mo, baka ano ka. Pati gano'n na disgrasya kami. Di ba, nagmumotor kami na disgrasya. Sa harap yun ng bahay tisa eh. Nung na-disgrasya kami, sabi sa akin ni Sir Gary gano'n. Hindi kaya bungo, nung nag-gusanting tayo sa bahay na pula, yun na naging dahilan kaya tayo na-disgrasya. Alam mo yun? Tapos ako din naman, oo nga no, baka mamaya yun din yung dahilan. Di ba, men? Parang ano na natin yan eh. Pero kung tutuusin, sa akin hindi maganda yun eh. Dapat unahing isipin. Kasama po ako doon sa pinagsasabihan ko dahil mas maganda siguro kasi isipin natin na ano ba talaga yung naging dahilan. Yun, sa logical side muna tayo. Di ba? Kasi parang hindi ko lang ba alam dahil limbawa do sa case namin na disgrasya kami. Dahil ba takot lang akong aminin na nagkamali ako sa pagdadrive ko? Ayaw kong sa akin manggaling yung sisi. 'Di ba? Kaya naghahanap ako ng ibang dahilan. Hindi ba dahil hindi lang maayos ang pagmamaneho ko? 'Di ba, men?
Kaya minsan nakakaisip tayo ng ganun para alam mo yung mailayo lang ba yung sarili natin sa sa sisi. 'Di ba? Sinabi ko baka sa usok, nagalit ba o umalis siya. Ang bilang ng bakas ng paa Sabay tusok agad ng kandila no? umabot din daw sa 14. Kaya pinaniniwala ang simbolo ng 14 Stations of the Cross. Ay, Diyos ko! God! Please! Diba? Confirmation bias agad Ano ba? At ang mas nagpakilabot sa ilan nung sinundan ang mga yapak, patungo ito sa kapilya ng Immaculate Conception. Uy! Kung saan may Ayos, nakita rin silang bakas ng 7 pang mga yapak na posibleng simbolo naman daw ng 7 last words ni Kristo. Ayos no? Paniniwala nila baka paraan ito ng Diyos para iparating ang kanyang mensahe. Siguro naman, hindi lang Para ituro na magsimba kayo or magdasal kayo dahil papuntang kapilya no? ito para sa barangay Salaan, kundi sa lahat ng mundo or dito ba sa Zamboanga. Para mas malinaw itong makita, gamit ang tsock, iginuhit ng isang tanod ang mga dimanoy bakas ng paa. 17. At nagulat sila sa nadiskubre. Ang mga yapak sa kalsada, umabot na pala ng 19. 19. O anong sinisimbolize nung 19 na yon? Ang unang nakapansin nito, si RJ. Yanday mira yo, takelo, abal semento, pietente, sige alumbra pa ng law, kabe ablig kwanti Judith. Bigla akong nagulat, bakit maraming marka ng paa sa kalsada? Nang dumating na kami, maraming na mga kapitbahay, napunta na. More than 30 years na po to. Imposible naman may yapag dito. Ngayon, kung akong tatanungin, hindi mamaya mag-opinion ako bago pagsalitain yung mga expert, no? Pagsapit ng gabi, dumagsa pa ang mga tao. Ang iba, nagtirik na ng kandila. Kagad ng kandila no? May nagpapahid pa ng panyo. Ay, nako, Diyos ko! Bakit may Ang ilan, naglagay pa ng bakit i-assume nyo agad na yan? Na holy yan? Naiintindihan ito, ayokong basagin yung trip nila, pero naiintindihan ko kung halimbawa, ang nakita dyan ay mukha ni Jesus Christ. 'Di ba? May logic pa yun eh. Or halimbawa, imahe ni Mama Mary para mag-sign of the cross kayo. May logic pa yun eh. Pero yung dahil dyan sa footprint na yan, mag-aano kayo, magpapahid kayo ng panyo, tapos magsasign. Ano ba? Hindi ko sila pinipigilan na sasabihin namin dinidiktahan ko. Bahala sila! Tinatanong ko lang, bakit nyo ginagawa? Bahala kayo dyan. Kahit dilaan nyo pa yan, wala akong pakialam eh. Tinatanong ko lang. inuming tubig sa ibabaw ng mga bakas ng paa. Baka raw makagaling ito ng sakit. Ay, Diyos ko! Si Rebecca, dumayo pa mula sa kabilang bayan kasama ang kanyang anak na may problema sa retina sa mata. Umaasa ako na sana makakita kahit kaunti lang, kahit hindi. Sa bagay, hindi mo rin naman masisi yung mga yan. Pagka dumating ka sa point na sobrang desperate mo, mga kababayan ko, parang, syempre, gusto mong guminhawa ang pakiramdam mo or lalo na kung wala kang pera, di ba? Actually, nung nagkasakit ang anak ko, ginawa ko lahat yan, men eh. Yung halos lahat yata ng santo nung tinawag ko na. Wala eh, pangangailangan kasi yan eh. Di ba? Siguro kung marami silang pera, hindi nila gagawin yan, di ba? As in, makakita talaga yung buong kahanina. Yan para pasinti ba yun, sir? Akel, como al Senyor, tiene kanatan ko sa kere-ab. Sabado ng umaga, dumagsa pa ang tao kaya kinordonan na ito ng barangay. Kasi may KMJS. Hanggang mamayang gabi yan, sigurado yung... Pero ang maganda sa pattern niya, sunod-sunod siya, no? 'Di ba? Para talaga siyang footprint talaga. Oo, marami yan. Yung mga tao dito, bantay. Controlling lang. Ang
Paniniwalang isa itong himala, lalo pang umigting nitong Sabado ng gabi nung sa loob ng Ang lupit no? Yung mga tao Tignan mo ha, wait lang. bantay, lang controlling lang. Saan ba yun? paniniwalang isa itong Ang ano no, kung makikita mo, parang itong unang mga apak na ito, para talaga siyang paa. No? Pero may explanation ako dyan mamaya. himala, lalo pang umigting nitong Sabado ng gabi nung sa loob ng kapilya. May sinaniban. Nakita raw ang imahe na nahahawig kay San Isidro Labrador. Diyos ko naman. Klaro talaga. Ano lang yan? Hindi, kung titingnan mo, paredolya ito, pero mukha naman talaga siyang image, yung nakasilip. Ito yung mata, ito yung ilong. Ito nga, meron pa isang mukha pa, may dalawang mata. Pero paredolya lang yan, Diyos ko naman. Random lines and shapes lang yan na nakita. Pero saan nga ba galing ang mga misteryosong bakas ng paa? Gayong matagal ng patag ang kalsada. Himala nga ba talaga ito? So, ako muna bago yung mga expert. Feeling ko, yung daan kasi na yan, men, kahit pa sabi mo matagal nang meron yan, dumadating ang time talaga, nagkakaroon yan ng damage eh. Kung tutuusin, ano bang timestamp nito para mabalikan natin, 4:37? Kung makikita mo yung ano niya, hindi naman talaga siya footprint talaga. Ano ba yun? Totoo. Hindi naman talaga siya footprint talaga. Paano mo nasabing footprint yan? Parang feeling ko nga random na ano lang ito na parang, di ba, nangyayari sa daan yan eh. Hindi naman siya talaga define. Nagkataon lang na parang, nasunod-sunod siya. Akala tuloy ng mga tao footprint. Pero hindi naman talaga siya footprint. Meron nga doon yung minarkahan nila, sobrang liit na na parang dumadating talaga ang time na yung mga engineering nga dyan, yung mga engineering dyan baka tama ba ako mga men? 'Di ba? Dumadating yung yung time na nagkakaroon talaga ng ganyan sa mga daan, lalo na kung lumang-luma na. Dito sa kahit dito sa subdivision namin, sa daan namin diyan, kung mailalabas ko lang tong camera, pakita ko sa inyo. May ganyan din eh. Kaya lang ang naging special lang kasi dito yung pagkakasunod-sunod niya na akala nila ay talagang footprint. Pero hindi. Hindi naman nakikita na okay lang sana kung ang korte talaga niyan ay yung alam mo yung sa paa talaga. Hindi naman siya korting paa eh. Now, panoorin natin yung yung explanation ng expert, no? Ipinakita ng aming team ang mga larawan at video sa isang civil engineer. Ang mga nakitang bakas Ayun, ng paa, at video sa isang Tama, ha? civil engineer. Ang mga nakita Kung makita nyo, hindi naman paa yan eh. Paa ba yan? Sa katagalan ng kalsada, magkakaroon ng ganyan. Hindi pa ayan. Siguro yung first 4 lang na steps doon, medyo mukhang paano. Tapos ito mga ito, pinilit na lang ito. 'Di ba? Pinilit na lang siya. Kitang bakas ng paa, posibleng nandun na raw talaga nung under construction pa lang ang kalsada. Pag sa palitada, habang dinadaanan ito ng mga sasakyan Lumulundo, no? at mga behikulo, patuloy itong naduduhog hanggang sa mawala na nga. At dahil 3 dekada na itong ginagamit, kumbaga sa gulong, napudpud na ang first layer ng semento. Kaya lumutang ang mga bakas ng paa na nasa second layer ng kalsada na posibleng natuyo at napatungan nung ito'y ginagawa. Kung i-assume yun na footprint, oo nga naman, may logic naman yun. Maglalabas ako ng ng
ito yung theory ng engineer. Pwedeng totoong apak yon. So mga kababayan, ito yung nangyari. Magdo-drawing ako drawing ako. Huwag yung pagtawanan ng drawing ko 'Di ba? Ang unang layer ito, 'di ba? Parang ipipison 'yan, 'di ba? Ito yung lupa. Then unang layer daw di umano ng daan. Ito, semento. Dahil nung ginagawa yan ng construction, nagkakaroon yan ng lundo, naaapakan yan. Ito yung ng engineer. 'Di ba? So ang nangyari diyan, partially medyo matutuyo yan. Nakita ngayon na na may parang ang ginawa hinabol, pinalitadahan ito para nga naman maging straight yung may apak. So sa katagalan 30 years nadadaan-daanan yan, nauubos itong unang palitada. Lilitaw yung mga dating naapakan. Nakukuha nyo? Yung ibig niyang sabihin. 'Di ba? So ito yung unang semento, no? May mga umapak diyan, ito yung mga footprint dati. 'Di ba? Footprint. Nakita may damage, papalitadahan para ma-repair. So pinatungan ng semento. 30 years na dadaan-daanan, masisira ito, babalik uli sa dati yung Parang ganun yung theory nung engineer. Pagpatuloy pa natin. Konkreto kasi, pagka ito ay ating binubuhusan, dapat ito ay sabay-sabay at hindi may iwan na may parteng hindi mabubuhusan. Sa pagtagal, mabibitak din o hihiwalay din yung parteng ating binuhusan pagkatapos ng unang nabuhusan na. Yung mga bakas ng paa sa kapilya, ano naman kaya ang paliwanag doon? Ang surface kasi nung sahig, purong semento. Baka may natapon, yun ay kumakapit at hindi yun basta-basta na natatanggal sa kahit anong klase ng paglilinis. Sa kabila ng paliwanag ng inhinyero, hindi natitinag ang mga Kung may natapon, footprint yung tinutukoy hindi yung stain. Iniwala, lalo pa raw kung ito ang maging daan patungo sa pagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Hindi daw ang paa, lulubog sa daan kasi semento yan, nabali, milagro yan, galing yan sa ating Panginoon. Talagang ipipilit no? Bagay, ako rin ganito kasi yun pwede naman kasi nating hayaan na lang. 'Di ba? Pwede naman nating hayaan na lang dahil trip nila yan. Hindi naman sila nagnanakaw, no? Hindi naman sila pumapatay ng tao. Naniniwala lang naman sila na yun ay milagro. Kaya lang, ang problem kasi noon, pag namihasa yung mga tao sa ganun kasi mga kababayan ko, dadating pabigat ng pabigat ang gravity niyan Baka ultimong simpleng bagay, magpapanik na lahat ng tao. Dahil napamihasa natin yung mga ganyan. Kaya for me, dapat mga ganyang bagay, kinokorek na agad hanggat maaga pa 'Di ba? Dapat lang tandaan ng mga tao sa Tagasalaan at sa kayong mga pupunta na there is no official declaration of the Catholic Church in Zamboanga that ang nangyayari ay milagro. Careful ang simbahan in dealing an occurrence like this. It will take a long process. There is no formal investigation that the church is conducting as of now. Dapat magdasal tayo. Ang ating paniwala sa Diyos ay hindi nagdepende sa may milagro o wala. Para sa reaksyon sa istoryang ito, Just imagine, lang footprint lang, talagang pinagkaguluhan na ng malupitan. Anyway, ako, hindi ko naman sila dinidiktahan. Sinasabi ko lang yung totoo. Bahala kayo kung ano yung trip niyo dyan sa ganyang bagay. Kaya lang, sometimes, kailangan may magsalita. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, magandang gabi sa inyo lahat. Good night.